pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 64:6-9. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at tinatagay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. At walang tumatawag sa iyong pangalan na gumigising upang sa iyo ay manangan, sapagkat ikinubli mo ang iyong mukha sa amin at ibinigay mo kami sa kamay ng aming mga kasamaan. Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming Ama, kami ang luwad at ikaw ang aming magpapalayok, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Huwag kang lubhang magalit, O Panginoon, at huwag mong alalahanin ang kasamaan magpakailanman. Narito tingnan mo, ngayon kaming lahat ay iyong bayan. Isuko ang sarili sa Diyos. Gaya ng alibughang anak, tayo ay magbalik at muling pumiling sa Diyos. Ilagay natin ang ating sarili sa kanyang kamay. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung ang sino ba na ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Napakarumi ng ating kasalanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag ng Diyos, ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Awit 81-3. O pastol ng Israel, iyong pakinggan. Ikaw na pumapatnubay kay Jose na parang kawan. Ikaw na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin, ikaw ay magliwanag sa harapan ng Ephraim, ng Benjamin at ng Manases. Pakilusin mo ang iyong kapangyarihan at pumarito ka upang kami iligtas. Panumbalikin mo kami, O Diyos. Paliwanagin mo ang iyong mukha upang kami ay maligtas. Ang Diyos ay ilaw. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Tayo ay iniligtas ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak, na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Unang Korinto 1:4-9. Ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman, kagaya ng patutuo ni Kristo na pinagtibay sa inyo. Kaya't kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan, na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Hindi masusumbatan. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging banal.
Kaya't idinalangin ni Apostol Pablo, pakabadali dawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman dito. Ito ang layunin ng pag-ibig ni Jesus sa Iglesia. Ibinigay niya ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabadalin siya na nilinis sa pamamagitan ng panghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Marcos 11:1-2, 7-10. Nang malapit na sila sa Jerusalem, sa may Betpage at Betanya, malapit sa bundok ng mga Olibo, sinugo ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, pumunta kayo sa dayong nasa tapat ninyo, at kaagad sa inyong pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagan at kunin ninyo iyon. Pagkatapos, dinala nila ang batang asno kay Jesus at iniligay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga balabal at siya'y sumakay rito. Maraming tao ang naglatag ng kanilang balabal sa daan at ang iba'y naglatag ng mga sanga na kanilang pinutol mula sa mga bukid. Ang mga nauna at ang mga sumusunod ay nagsisigawan, Hosana, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mapalad ang dumarating na kaharian ng ating abang si David. Hosana sa kataas-taasan. Ang pagsalubong kay Kristo. Sarili nang inihatid ni Anghel Gabriel kay Maria na ipaglilihid niya ang Panginoong Hesus. Ipinagbunyi ng hukbo ng mga anghel ang pagsilang ni Jesus. Ngunit ang sarili niyang bayan ay hindi siya kinilala. May mga nagbunyi nang siya ay pumasok sa Jerusalem, ngunit siya ay ipinapako nila sa krus. Nang ikatlong araw siya ay binuhay na muli ng Ama. Sinabi ng anghel sa mga babaeng nagtungo sa kanyang libingan na wala na siya roon dahil siya ay muling nabuhay. Maraming beses na nagpakita ang Panginoon sa mga alagad. Nang siya ay iakyat sa langit, isinugo niya ang Espiritu Santo sa kanila. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Mapuspos tayo ng Espiritu Santo habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus. Maghanda sa pagbabalik ni Jesus. Sinabi ng Panginoong Jesus, tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan ang panahon. Kaya't maging handa kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang Panginoon ng bahay, kung sa gabi, sa hating gabi, sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan niya kayong natutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo.
Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.